Start na tayo mga kapatid. So yung dun sa ating market bias, again, especially pag ito Monday, kung magte-trade po kayo, huwag niyo pong kalilimutan na i-check yung ating fundamental analysis, no? So last week, ito yung mga important o high impact news na nangyari, no? Meron ang CAD, NCD, GBP, AUD at saka Euro. So ano ba yung importance niyan, no? Most of the time, may mga effect pa po yan dun sa magiging trade natin this week. So titingnan nyo yan and laging tatandaan no, sa inyong pagtitrade, halimbawa today hanggang sa mga susunod na araw, laging tatanungin ang sarili, ano nga ba yung naging last week? No, titingnan nyo po yan. Especially pagka halimbawa may mga linggo na ang Monday walang high impact news. So carry over yung effect nung previous week dun sa possible na mangyari ng Monday. Tapos saka kayo pupunta this week. So this week, ang una nyo titingnan syempre Monday. So walang nangyari, walang upcoming this Monday. So ang aganda lang sa atin, meron na tayong market bias galing kay ChatGPT na covered yung last week. So aside from this po, no, starting today, after ng ating analysis, ay starting this week, magsasend na din po ako sa inyo ng market review na report, no? Dalawa na report na ma-receive nyo pag Monday. Market review ng previous week and then yung daily analysis for today. So, huwag nyo pong kaligtaan na laging sumilip sa inyong email. Kasi for example, today, wala today pero bukas, mayroong AUD 11 a.m. So, kung mag-send ako halimbawa ng Monday na Tuesday bukas ng 6 a.m., meron kanyang update ng 12 or 1 p.m. na report. Wednesday, 9:30 a.m. So, meron na naman tayong report ng 10:30 or 11 a.m. Ganun po yon. So, ito lalo na Thursday, ang daming USD 2 a.m. at saka 2:30 a.m. So, sakop ito ng 6 a.m., 7 p.m. GBP. So, meron tayo dapat report ng 8 p.m. or kinabukasan na. Pero kung may magte-trade ng 8 p.m. kasi o yung New York session, so dapat mayroong report ng 8 p.m. or 9:30 p.m. kasi mayroong 8:30 p.m. ang USD. So, yun po yung mga expect nyo sa akin moving forward. So, libre lang naman yung mga yan. Ang kailangan nyo lang gawin mga kapatid ay i-check ang inyong email and unahin na i-check itong atin pong report bago po kayo mag-start ng pagtitrade. Ano po? So, for today, walang kung event ngayon. So, pwede tayong mag-open ng trade na nakadepende dito sa ating analysis na base sa data ng last week. So, dito po, ang makikita nyo, so babasahin nyo po ito kasi para maintindihan nyo kung ano yung mga supporting details, bakit ganun yung strength ranking, and para malaman nyo talaga ano nangyayari doon sa economy ng mga bansa na direct na maka-apekto sa price action o sa value ng currency nila. So, meron naman na dito, no? So, verified facts versus yung ating interpretation, central bank divergence, no? Yung mga current na rate ng investing sa isang bansa. So, ng central bank nila ano po. So, sa strength ranking, ang pinakamalakas ngayon ay US, pinakamahina ay JPY. Tapos ito, moderately bullish, kahit moderately bullish lang yung USD, yun kasing JPY ay structurally bearish.
So, magandang pag-i-pair yung USD at saka JPY. So, yun na pong unahin natin ngayon. So, ito yung USD JPY natin sa D1. Fundamental analysis natin ay bullish. D1 ay bullish na siya, no? Kasi meron na ditong choke and meron na ditong boss. Okay? So, wag niyong kaligtaan na gawin ito. Small process, pero sa akin po malaking tulong, especially ako po ay medyo makakalimutin na. So, kailangan ko talaga na mayroong mas may sistema sa pagtitrade. Which, lahat naman tayo talagang kailangan may sistema. So, ito ay bullish din po ito sa H4. And then sa H1 natin, ah, bullish din po ang H1. No? Ayan. So, H1 bullish. So, silipin natin kung meron tayong opportunity sa ating box sa ating intraday. So, ang current, so yung tulad na nabanggit ko sa inyo dati, kapag ang previous candlestick, for example, ito yung Friday, is nasa loob nung sinundan niya pa na candlestick, pwede nyo pong gamitin itong candlestick na ito, and pwede din nyo naman pong gamitin ito, no? So, if ever itong gagamitin natin, okay, so ito po yung box natin. So, dito lumampas na yung yung candlestick. So, ibig sabihin, naka-sell signal ang ating, yan, lumampas na. Pero pumasok na pala ulit sa 15 minutes. So, naka-buy signal na yan. Pumasok na ulit po eh. So, ang pangit lang dito, itong candlestick na ito. So, na-break niya yung, break niya yung box. So, just in case po na ito ay magbabounce, tapos hindi na makakapasok ulit, good signal po yan to buy. Yan po yun. So, ito ay box natin dahil nasa loob na, buy signal na. So, sa M5 nito, most likely, hintayin natin na mag-bounce. Kasi, ano to bullish reversal na to. So, tingnan natin kung meron bang entry sa zero lag. Yan. So, currently, wala pa. Tayo lang natin kung may entry ng zero lag. So, tingnan natin sa H1 kung mayroong mga important na area of value. So, titingnan nyo po yan. So, dito, kung pamasinin nyo po, meron ditong fair value gap. Yan. Ito ay bullish fair value gap. Ito ay another bullish fair value gap. Okay. And kung titingnan natin yung kanyang Fibonacci, dahil sa H1 po, meron ng close above, as close below. Then, ang gagamitin po natin na
cycle is ito na po yun. Kaya ang ating Fibonacci dito na naka-start. Yan. So, ang 0.618 natin ay nandito. Okay. Tapos ang ating 0.5 ay nandito. Ayan. So, yan po yung ating market structure. So, I hope naiintindihan nyo na una, ang market cycle natin ay ito. Ito yung ating protective high. And ito yung ating protective low sa H1. Okay? So dahil ang atin pong external structure ay bullish, anything po na maging movement dito sa ating inside structure or internal structure will be considered bullish. So wala tayong ibang hahanapin na entry kundi po yung buy entry natin, and hindi tayo mag-entry unless ang atin pong price action ay lumapat na sa atin pong area of value, which is sa setup na ito po ay itong dalawang fair value gap sa H1. If we are looking to buy sa intraday trading natin. So, paano ko yatan yung yung box? So, ito po ay buy signal lang box. Kaso dahil may fair value gap po dito, and kung mamasin nyo po ito po ay consolidation o ranging market na pwede din nating tawagin na liquidity pagdating po sa smart money concept. And therefore, we can expect po mga kapatid na yun pong price action can create po ng liquidity grab bago po yan umakyat dito. So, at the same time, na-break po kasi yung box eh. So, ibig sabihin, itong box na to is invalidated kasi nag-break na po ang box. Although, pagdating po sa scalping, as mentioned kanina, nag-break na ulit, pumasok na sa loob. So, pwedeng pag nag-bounce yan dito, tapos umangat, nagkaroon ng bullish engulfing, yan. So, possible entry din po yon ng scalping or intraday. Yun nga lang po, again, kailangan nyo tandaan na mayroong area of value dito na maaaring babaan ng price. Kaya medyo ingat or delikado. So, ano yung effect nun sa trade mo? If ever na mag-entry ka dito, mag-entry po kayo dito ng long. Let's say pagka-bounce, as mentioned kanina, mag-entry kayo ng long. Pag ginamit mo itong SL na ito, dahil yun din yung previous na weeks o previous na loss, di ba? So ito ay 18.7 pips. So pag nag 1:2 ka, lalampas ka na sa iyong protective high. So delikado din yung trade. Kuha nyo kapatid. Ayan o, protective high. Although strong bullish ang USD/JPY, possible talaga yung matipi. Mayroon kasing kasamang risk. Kuha nyo po. Unlike if, halimbawa, expect natin yung isang scenario na pwedeng mangyari, which is pwedeng itap yung ating FBG. So, possibly, ito yung entry. No? So, 2.7, 1:3, abot yata, yan, 1:3, yung risk-reward ratio. So, mapapansin natin, mas favorable itong setup na to sa atin. So, yan din po kapatid yung nagbibigay sa atin ng somehow ay confident at saka security sa ating entry. Yung after mong ma-analyze, ma-identify mo saan yung less yung risk na entry para talagang hindi ka nagsusugal, no? So kung sakali man na umangat na yan papunta doon, edi wala tayong trade pero at least
nakaiwas naman tayo sa potential na losses kung sakali naman na pumunta siya dito. And another side of it, as mentioned kanina po, kung dito naman yan bumaba, then meron tayong mas magandang risk-reward ratio. Kuha niyo po kapatid. Kuha po ba? So, I hope natutunan niyo po yung part na yan and ma-implement niyo po sa inyo pong trading. So, importante po yan. Kasi again, ang atin pong pagtitrade ay hindi lamang pagalingan ng paghanap ng entry, kundi kasama po dyan yung pagalingan maghanap ng hindi pag-entry. Sa ating price, ating pong action plan, so tayo po ay waiting po tayo. Price action, touch, H1 FBG. So, yan lang po siya. And then, kunin po natin ito. And then add. Okay. So, punta tayo dun sa report. So, okay na po ako dito. Ano po? So, punta tayo sa report. NCD, JPY. Pwede din. NCD, JPY. So, sa NCD, JPY, delete muna natin ito. Plastic pa ito eh. So, NCD, JPY. So, ang ating FA ay bullish. Okay. So, ang D1 natin ay reversal. Bullish reversal po ang D1. So, bakit siya naging bullish reversal? Kasi dito po ay nagkaroon ng choke. Tapos dito po nagkaroon ulit ng choke. Tapos dito po nagkaroon po ulit ng choke. Ito. So, pwedeng ito yung choke na gamitin. Tapos ito choke ulit. Kaya po ito ay bullish reversal na. Kasi pwedeng dito ang choke o dito. And then meron po ulit dito. So, ito ay bullish reversal. H4. Bullish na po ang ating H4. May choke dito. May boss. H4 bullish. Ating pong H1 ay H1. Okay. So, dito ay nagkaroon na ng choke. Dito po, kasi dito yung body close. So dito ay, ito po yan. So, yun yung body close dito. Ito itong body close niya. Bearish choke. Okay. And then, ito yung protective high. So, hindi pa siya nabibreak. So, bearish pa siya. Ibig sabihin, ito kapatid ay bearish pa yan kasi hindi pa nabibreak o wala pang body close.
So, hintayin pa muna nating ma-break yan. Okay. So, dito, tingnan natin kung bakit siya nagre-reverse. Sa H1, walang malinaw na area of value na pwede niyong balikan. Tingnan natin sa H4. Saan siya pwedeng bumalik? Baba. Dito yung bullish niya. Bullish OB. So, ibig sabihin, possible pa po yan na bumaba dito nga. Valid po ito eh. Strong OB po ito. Kasi may fair value gap siya sa ibabaw. Yan. Okay. Sa D1, so ito ang D1 niya. 0.618, 0.5. So possible talaga po na bumaba yan dito. D1, 0.61, 0.5 D1. So kunin ko lang yung premium price ng D1. Balikan natin ang H4. So bakit ko po kinuha yung kalahati? So pa may idea ako kung alin yung mahal pa na price. So anything above the D1 0.5 is considered premium price and below are considered discounted price. Dahil nagkakaroon po dito ng consolidation and ito po ay double top. So expected ko yan na bumaba. So ang tanong is hanggang saan siya bababa para makahanap tayo ng area of value na possible na dun siya magkaroon ng buy signal. So H4, possible ang H4, possible yan. Possible din po ito. So ito ay bullish OBH4. Ay, bearish bullish OBH4. Dahil meron din po yung fair value gap sa ibabaw. Yan. So, yung mga possibility na posibleng mangyari. So, kapag po ang price action ay bumaba dito, okay? So, make sure lang po na hindi mabe-break dito. Ito ang ating H4. Pag na-break yan, bababa yan hanggang dito. Pero pag hindi na-break yan, tapos umangat na, nagkaroon dito ng signal ng buy, pwede po kayong mag-buy. Kuha nyo po. Pero pag na-break, dito na po yung sunod. So, tatandaan, ito yung ating market range ulit. So, ito yung ating protective high. P high H4. So, dito po, ibig sabihin, kung mag-entry po kayo dito, so, below ng H4, okay? So, ito lang, hindi na ito magiging, hindi ito papasok sa intraday. 35 pips, sa mga dalawang araw to. Hindi kaya pala. Yan, so, ang ganda nito, entry na to. 1:, pwede kayo mag-dual entry dito, 1:5 at saka 1:3. Pwede. So, ayan. So, sa akin po, mas hintayin ko na to.
kaysa mag-enter ako ng alangan. The same logic po doon sa kanina. Ganito yan. Ito ay NCD. So, tamang-tama, wala namang event ang NCD at saka JPY this week. Friday pa. So, if ever na magkakaroon ng, kung meron mong possibilities na magbago po yung movement, Friday pa yon. So, kung bumaba man yan, driven yan ng SMC lang. Kasi gusto lang nilang makuha yung lower price pa bago sila mag-sell ulit. So, yan po yun. Okay, nakuha niyo po ba ito? So, yan yung ating babantayan sa NCD JPY. Any question po mga kapatid? Mayroon po ba kayong tanong? Gusto niyo maliwanagan? So, dun sa mga bagong entry lang, i-recap ko lang mabilis. So, ang atin pong fundamental analysis ay bullish. No, naka-base po yan dito. So, strong ang US, bearish ang JPY, strong ang NCD, strong ang AUD, bearish ang JPY. So, ang nasilip na po natin ay NCD JPY at saka USD JPY. So, dito po sa NCD JPY mga kapatid, ang technical analysis natin, bullish ang ating D1, H4 natin ay bullish, ang ating pong H1 ay bearish. Kasi nagkaroon po siya ng double top po dito. Ibig sabihin, sinasabi niya na magkakaroon ng bearish movement. Pero since hindi tayo magte-trade sa against the trend, so wala tayong trade based sa double top, hintayin lang natin na bumaba yung price para mapuntahan yung ating target na area of value para sa ating buy position. So normal po yan, kaya bumababa yung price kasi even though yung fundamental analysis ay bullish, syempre kung wala nang mabentahan ang mga smart money institution, so kailangan nilang gumawa ng paraan para mag-create ulit ng demand dun sa NCD. So ito yung ginagawa nila, sila muna yung bibili niyan para bumaba yung price para magkaroon ng liquidity. Kasi madami nga silang pambili ng NCD sa ngayon. At yun yung gusto nilang bilhin kasi alam nila na bullish ang NCD over JPY. So, magkikreate muna yan ng liquidity. So, mapapansin niyo yan, maaaring dito sa area na to, dito, tapos magkakaroon niya ng liquidity zone dito, bago siya bababa. Kuha niyo kapatid. So, paano ba yan? Para mapakita ko lang po sa inyo. So, instead na ganito po yung mangyari dyan, okay, tanggalin ko muna itong dalawa na to. Instead na ganyan yan, mangyayari dyan po, gaganyan yan, bibitin pa yan dito. Yan. Tapos tsaka niya yan dudukutin. Tsaka siya aakyat. Ganyan po siya. No? So, yan yung mga iwasan natin. So, yan. Parang ganyan. Or if sakali, no, na ma-break po niya ito, then possibility po yun na dumiretso dito. Yan. Kuha niyo po. Kuha. So, update ko lang ito. So, I hope na intindihan niyo po ito. So, doon sa mga nagbabox, box strategy. So, papansinin nyo, ang previous candlestick ay ito, nakasell, ang sell signal ang ating box strategy. Pero ang fundamental analysis ay bullish. So, wala tayong trade sa box. Kuha nyo po ba? Kuha. So, ito yung magiging box nyo. Ganyan. So, medyo ingat sa mag-intraday sa box. Kasi may possibility na pagbaba dito, hindi siya umangat agad.
Pero pwede din bumaba, tas dito mag-liquidity pag gumanon. Kaso ingat kasi yung mga liquidity grab, pwede kayong tamaan. Okay? So, recap dun sa nauna naming chinek. So, yung CDJPY yan. Oops, saan na yan? Yung CDJPY. So, sa USD JPY, ito na-check na to. So, ganun din po yung expectation dito na magkakaroon ng liquidity tapos bababa. So, fair value gap naman po ang tinitingnan ng area of value dito. Okay? Yung mga mag-i-entry ng box, ingat kasi mayroon nang na-break na candlestick. Kuha niyo po. Although sa 5 minutes yan, naka-break na ulit papasok. So, pag yan bumaba, tapos hindi na-break ito, possible yung buy entry sa intraday o sa scalping. Pero again, i-make sure na kung maka-break man ito, hindi niya ma-break itong H1 na to. Aba, M5 pala to, so wag na, wag na. Pag na-break niya to, wag na kayo mag-entry ng buy. Aba, ng sell. O nga, wag na kayo mag-entry ng buy. Kasi weak signal to, so bago yun umangat, rather, posible pong bumaba. Hindi natin to pwedeng sabihin na control niya. Yung pagbaba niya, pwede lumampas pa dyan bago siya umakyat. So, delikado po yun. Kuha niyo po ba? So, naka-buy signal ang box, pwedeng mag-buy. Kaso nga lang po, dahil na-break po, no, nag-close below. Yung candlestick, na-break itong box na to. So, ingat kayo bago kayo mag-trade ng buy. Kasi pang ganito po mangyayari niyan eh. Somehow, pang ganito siya. Yan. Yan na yung range niya ngayon kasi inong inabot niya eh. Kuha niyo po kapatid. So, yan yung posible mangyari. Kailangan bumalik. Angat. In-update ko lang po para at least alam niyo yung reference. See. So again, ang safer dito is kung bumaba tapos umangat. Huwag na ma-break ito. Ito na yung huwag natin i-break. Kasi may 5 minutes na OB eh. So ito na yun. Pag na-break yan, pag na-break pa ito, tutuloy na yan dito. Pero pag hindi na-break, pwede po siya mag-entry ng buy. Yun po yung gusto kong tandaan nyo. Kahit ito kasi 5 minutes. Although mahina po to, weak na signal po ito, kaya ayaw kong pag-entryhin kayo hanggat maaari. Ito ay 5 minutes. Yan. Pwede niyong babaan yan, tapos saka inaakit pataas. Ingat lang, kasi pag na-break niya itong OB na to, diretso na yan dito. Okay po ba?